Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jervis TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin yung for today's video, DepEd. Diba? At si Isko, siya na nga ba ang solusyon sa shortage ng classroom? Diba? So matagal na natin problema yan guys, yung shortage ng classroom. So, dekada na yan. Ilang presidente na umupo dyan. Mula noon hanggang ngayon sinasabi, walang budget kaya hindi makapagawa ng classroom. So, sino ngayon ang nagdurusa dyan? Wala nang iba kundi mga teachers, di ba? Yung mga estudyante. Yun ang problema. Lalo na ngayon guys, bagyo, di ba? Makita niyo siguro sa balita, lubog ang mga eskwelahan. Imbis na yung mga estudyante at mga teacher, nagle-lesson sila, nag-aaral sila ng mga curriculum nila. Ang nangyayari guys, naglilinis sila ng paaralan. At bukod doon, marami pa mga nasisira, yung mga computer, yung mga libro, nababasa lahat yan. So, ibig sabihin, gastos na naman ng gobyerno yan. Paulit-ulit lang na problema natin sa education. Pero hanggang ngayon, wala pang solusyon. Di ba? Wala pang solusyon hanggang ngayon, paulit-ulit lang. Even yung bagong DepEd natin secretary ngayon, si BP Sara, di ba? Anong ginagawa niya sa problema diyan sa classroom shortage na yan? Ay, nakita naman natin yung pag-upo niya, anong ginawa niya? Toothbrush drill. Di ba? Pangalawa ngayon, ito mainit. Kakatapos lang pagtanggal ng decoration. Di ba? Tapos nagpakita sila ng brigada eskwela noon. Nagpipintura sila ng mga upuan. Para mga bandage solution lang na mas nakakatulong sana yung permanent and lifetime solution. So, meron na nakagawa niyan, guys. Hindi nyo lang pinansin, hindi lang kayo naniwala. Wala nang iba itong si Yorme Isko Moreno. Nagpagawa siya, guys. At ngayon, 95% patapos na. Na world class na public school. Na 10 floor, may aircon, may elevator pa. Tinalo pa yung mga malalaking university, mga private school. Wala pang sinabi dahil ito bagong-bago to guys. So, nakita natin na itong si Isko Moreno, 4 to guys, public school. Yung isa, yung kanyang alma mater, di ba? Doon sa Almario School. Meron din Dr. Alejandro Albert, Manila Science. 4 yan, patapos na ngayon. Mamaya papakita ko sa inyo kung anong itsura yung sinasabi ko sa inyo na pinagawa ni Isko. At sa kasalukuyan ngayon guys, umuulan, namumblema. Namumblema ang mga teacher dahil talagang sila pa yung gumagastos minsan sa mga problema. Pambili nga lang ng padlock, wala. Pampintura ng school. Actually, yung katatapos lang ng brigada eskwela ni BP Sara, nagpatanggal siya ng mga decoration. Turan may mga dumikit yan, matagal na mga nakadikit dyan. Hindi na maganda yung pader, di ba? Kailangan pinturan yung sa loob ng school. So, ano nangyari? Gumagastos pa ngayon yung mga teacher, nanghahagilap pa sila ng pera para pampintura ng school. May mga kakilala kami ngayon na teacher, humihingi ng tulong sa mga magulang at sa mga kakilala para daw pinturahan yung kanilang. Dahil nga, pasukan na nga itong linggo na to, di ba? Nagkataon lang na bumagyo. So, ngayon guys, panoorin natin sa balita na dyan sa Cagayan, lubog ang kanilang eskwelahan. At merong sinabi yung teacher, tinanong sila, sino bang makakaalam sa problema ng teacher kundi sa eskwelahan, kundi di ba mga teachers? So, papakita natin yung isang in-interview teacher dyan sa Cagayan, lubog. Kaawa-awa ka, lunos-lunos, imbis na sila yung nagkaklase, di ba? Natututunan na yung mga bata, komportable na, dahil lubog yung mga eskwelahan. Nagsuggest yung isang teacher. Tinanong kasi ano ba talagang magandang solusyon dyan na paulit-ulit na lang guys, paulit-ulit lang to. Ano lang, puro bandage lang kasi ginagawa ng DepEd eh. Si Isko, tatlong taon lang, wala pang 3 taon, napatapos niya. Mamaya, papakita ko sa inyo. So, ito na guys, ipapakita ko sa inyo isang teacher na in-interview at yung solution na sinabi niya, nagawa na ni Isko. Yun na yun. Kung may political will lang ang ating gobyerno, matatapos ang problema natin sa classroom shortage, iba pa yung teacher shortage. Di ba? So, ito na guys, papakita ko na sa inyo
Ito yung isang in-interview na teacher na ngayon binabagyo na Goring. Panoorin niya guys para malaman nyo kung ano yung sasuggest ng teacher na nagawa na ni Isko na dapat yan ang gawin ng gobyerno. Ito. Jenny, kumusta naman ang panahon dyan? Julius, buong araw na pag-ambon na lang yung nararanasan natin dito sa probinsya ng Cagayan. Kaya naman may mga lugar na humupa na ang baha. Pero dito naman tumambad yung mga pinsalang iniwan ng baha, lalo na sa mga eskwelahan at kabahayan. Ito ang Simpatuyo Elementary School dito sa Santa Teresita. Sa taas ng baha, bubong na lang ang tanaw. Ngayong umaga, humupa na ang tubig. Kaya back to school na ang mga estudyante at mga guro, pero hindi para magklase, kundi para maglinis. Imbes na sanay papel at lapis, basahan at walis ang hawak-hawak nila. Isa-isa rin nilang binubuhat palabas ang mga basang upuan. Hindi nakaligtas ang mga libro at ilang dokumento sa paaralan. Pati mga computer na basa. Ang grade 6 pupil na si Card, alas 6 pa lang ng umaga, nandito na sa eskwelahan. Puro putik na nga ang buong katawan dahil sa paglilinis. Sana po hindi na po umulan at saka hindi na po ulit bumagyo. Nababasa po lahat ng gamit namin. Kasi itong mga upuan, para hindi na kami ulit maglinis. Ayon kay Teacher Shirley, all set na sana lahat para sa pagbubukas ng pasok nila ng Lunes. Pero dahil nalubog sa putik ang tubig ang mga classroom, back to zero sila sa paglilinis. Anya, bahain talaga sa kanilang eskwelahan, kaya naman sana mapakinggan ng DepEd ang kanilang hiling. High-rise building po. Kasi pag ganito lang paano mangyayari? Baha talaga. Ganito talaga. Pag ganito yung room. So, dapat high-rise talaga. Hey guys, napakinggan nyo, di ba? High rise talaga. Yun ang suggestion niya. Kasi nga paulit-ulit lang yung baha na yan, yung lubog na yan. Yan ang pinapakiusap mismo sa DepEd. Bakit walang pinapagawang school? Anong dahilan? Wala daw budget. Pero pag nakita mo, mayroon siyang intelligence funds, mayroon silang confidential funds. Pero walang maita yung pang-eskwelahan. Akala ko ba wala tayong budget? Eh kung yung mga funds na yan, intelligence fund, confidential fund, pinatayo ng eskwelahan, eh di sana may nakinabang pa, di ba? So alam niyo ba kung magkano yung budget ng isang pinagawa ni Isko na 10th floor na may aircon? Mamaya papakita ko sa inyo. So ito guys, papakita ko lang yung video kung saan pumunta ako sa Manila Science. Hindi ko nakita yung loob, sa labas lang mismo. Nakita ko lang na patapos na. Tapos papakita ko yung sa loob. Papakita na yung video na galing mismo sa City Hall ng Maynila na tinuloy ni Hani Lacuda. So narito yung video guys, panoorin nyo muna pagpunta ko dyan sa Manila Science Public School. Alright, so ito na guys. Pasok Jeremy. Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Guys, ito yung isa sa project ni Yorme. Tapos na halos. Binuksan na yung bakod dito. Dati, naka yero pa. Ngayon, ayun malinis na Napakaganda guys. Tingnan nyo. Babaliktad ko lang yung camera guys. Babaliktad lang. So, ayan na guys. Ito na yung pinangako ni Yorme. Ayan Ganda. Ayan 10th floor. Halos sabay-sabay yan guys. Apat na eskwelahan ganyan. Yan. Makita yung konti. Yan. May basketball court sa baba. Yan Ang ganda guys. Yan. Yan. Kung ganyan lang papagawa natin gobyerno ko. 4 yan guys. Tapos yung budget, papakita ko ulit. Nag-vlog na natin to dati pero papakita natin. Yan guys, Tapos na halos, Tapos na. So ito yung budget guys, yung mga confidential pa, 1.2 billion. 1.2 billion lang. Dito, Manila Science High School. 4 na ganyan pinagawa ni Isko. Guys, para makita natin yung side of view. Yan. So, diba?
So, isa na to sa solusyon ng ating education. Kung talagang may political will lang ating gobyerno, paano pa kaya, di ba, yung sa national government, trillion ng budget, guys. O, ito local lang to, Manila lang, LGU lang. O. Sa kabaan ng top to, guys. O, ayan. Balikan natin, guys. So, ayan, di ba? Ang ganda na, guys. Ito. Oh, Manila Science. Mag-push natin dito dito. Lahat para po. Manila Science School, oh. Yan guys ha, walang confidential pa yan guys. Yan. Nakita nyo? Yan ang lobby. Yan. Ayan yung auditorium nila guys. Nakita nyo diba? Yung auditorium. Yan, ganda oh. Ito yung basketball court na talaga namang world class guys. May aircon yan no. Nakita yung mga split type. Ayun no. May aircon no. Oh. Oh, dalawang yun. Basketball court. Yan ang sa harap niyan. Yan mga CR nila, guys. O, yan. Yan, Manila Science, ano? Yan, ganda, di ba? 10th floor yan. O. So yun guys, naulit na lang. Isa lang yan guys. Yung isa pa, papakita ko pa sa inyo ito pa. Ito yung isang public school. Kamukha din guys. Ito yung Alejandro Albert Elementary School. Tingnan mo. Ayan oh. Kamukha nung kanina oh. Laki. Patapos na to, 95%. Yan. Oh. May soccer pa. Oh. Oh, ayan, elevator pinakita oh. Ayan yung sa labas. Oh. Ayan ang school sa loob, di ba? Komportable yan, luwag. Aircon yun, guys. Hello, but yan. So guys, nakita niyo 'di ba? So ganun dapat sana yung papagawang ng DepEd na talagang babudgetan. Kung talagang may political will lang, kayang-kaya eh. Imagine mo Manila lang to, local lang to. LGU lang to. Manila lang. Sino bang mas malaki ang budget? Hindi ba yung national government? Trillion yan. Bakit hindi sila maglaan ng mga ganitong kagagandang eskwelahan na kahit bumagyo guys, kahit lumubog na sa kalsada, yung eskwelahan hindi pa lulubog. At pagdating naman ng summer, di ba? Naalala niyo yung summer. Maraming hinimatay sa sobrang init. Parang electric fan, siksikan, di ba? Kasi kulang nga sa classroom. Yung mga estudyante, siksikan. Pero dito, kahit mainit, kahit summer, dahil aircon nga yung mga eskwelahan, komportable, nakakapag-aral na mabuti yung bata kasi naka-aircon. Di ba parang opisina lang yun, di ba? Paano ka makakapagtrabaho sa opisina kung hindi ka naka-aircon? May nakita na ba kayong opisina walang aircon? So, dapat lang sa mag-aaral, ganun. Kaya nga sabi ni Isko nun, bakit porket ba mahirap, hindi na pwedeng mag-aral na may aircon kagaya ng mga private, di ba?
Sila lang ba may karapatan? Mas mayaman ng gobyerno sa mga private o sa mga negosyante natin. Bakit hindi kayang gawin? So, isa lang ang dahilan dyan. Ayaw talagang gawin. Dahil walang political will. At yung budget, di ba, 1.2 billion, guys, ang budget. So, sabihin natin, 2 billion na lang. So, yung pinagawa niya, ibig sabihin, humanap ng pera si Yorme ng 8 billion para sa apat na public school na world class na may aircon na 10 floor na ganun kalalaki. Isipin nyo na lang. Kung kada taon, di ba? Siyempre kung national government, mas malaki yan. Mas malaking budget niyan. Sabihin mo, dodoblihin mo na lang, gagawin mong 4. O gawin mo na 5. Di ba? 10 billion lang yon sa 5. 10 billion lang sa 5 public school na ganun. Ang dami ng estudyanteng laman yan, guys. 10 floor, di ba? Tapos, every year, magpapagawa lang ganyan si Sara Duterte. Kung talaga may political will siya. Magpapagawa lang. Sa 5 taon nilang kaya yun, di ba? Sa 10, di 50 na yun. 50 na public world class school. Di ba? Hindi nasusolusyonan yung ating kakulangan sa eskwelahan. Kasi kung wala silang ginagawang ganyan, wala mangyayari. Hanggang sa kaapu-apuan natin, ganyan na mangyayari dyan. Kawawa yung mga estudyante, lalong-lalo na rin ng mga teachers. Di ba? So, ito na yung solusyon, guys. Kaya sayang, hindi nyo lang pinakinggan Kung siya presidente ngayon, baka, di ba, isa sa mga plataforma niya, di ba? Na lahat muna, unahin muna yung lahat ng city. Ba, dito sa Metro Manila, unahin yung mga Metro Manila sa labas ng bansa, di ba? Yung mga bayan muna, unahin muna sa bayan, unti-unti. Hindi naman talaga kaya ng gobyerno na isang bagsakan yan, hindi. Kaya nga may 6 na taon ka, di ba? Umpisa mo na sa unang taon pa lang. Gagawin mo na yung mga ganyang public school. So pag natapos ka bilang DepEd secretary, ito hindi pa secretary to ha. Si Yorme, mayor lang ito, hindi to national position to. Pero nakapagpagawa siya dahil gusto niyang mangyari. Dahil gusto niyang ibigay sa taong bayan. So, yan ang sinasabi natin. Hindi yung toothbrush drill, pang-alis ng decoration, mga band-aid lang yan Hindi yan ang permanent and lifetime solution. Ito, makikinabang dito, taong bayan. Hindi masasayang ang hard-earned money ng taong bayan, yung pagbayad mo ng tax, di ba? Sa araw-araw na pagod mo, nagbabayad ka ng tax. Negosyante ka, OFW ka, kahit na anong bilhin mo may tax, saan napupunta yon? Andun sa confidence at saka intelligence pa na sinasabi na hindi naman productive, walang nakikita ang taong bayan. Kung ganito ang papagawa nila, naku po, uunlad tayo sa education. Dahil, kaya nga diba sabi nyo si Rizal, ang kabataan ng pag-asa ng bayan, bakit hindi natin bigyan ng malalaking magagandang eskwela hanggang yung ginawa ng eskwela? Diba? Yan na guys, yan na yung solusyon na hindi ginagawa ng gobyerno. Alright, so susunod na lang guys. Abangan nyo po ang susunod kong vlog. Alright, thank you very much po.